Maligayang pagdating sa kwentong Lola Volt, iniwan ng anak ko ang kanyang 4 na taong gulang na anak na may autism sa tapat ng aking pinto at biglang naglaho. Ang sabi niya, "Hanggang Biyernes lang ito, Nay, babalik ako agad para sunduin siya." Pero nawala siya sa loob ng 11 taon. Ang batang may autism na sinasabi ng marami na walang mararating ay nakagawa ng isang digital security system na naibenta niya sa halagang 330 milyong piso, PHP, noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. 2 linggo matapos lumabas ang balita sa dyaryo, tumunog ang doorbell. Ang anak kong si Sarah iyon, kasama ang isang abogado at pilit na hinihingi ang pera ng aking apong si Mateo. Sumisigaw siya, "Ako ang nanay niya. May karapatan ako sa lahat ng perang iyon." Nataranta ako, pero yumuko lang ang apo ko at bumulong, "Hayaan mo siyang magsalita, Lola. Dokumentado ko ang lahat." Ang pangalan ko ay Elena, 27 taong gulang, at ang kwentong ito ay nagsimula sa isang maulan na Miyerkules ng Oktubre. Taong 2012 noon. Naghahanda ako ng hapunan nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko ang anak kong si Sarah kasama si Mateo. Ang 4 na taong gulang kong apo ay hindi tumitingin sa akin, basta na lang niyang inuugoy ang kaniyang katawan ng paulit-ulit. "Nay, kailangan mong bantayan siya. Hanggang Biyernes lang. May job interview ako sa Cebu. 3 araw lang to. Pagkatapos, babalikan ko siya." Mabilis na sabi ni Sarah. Si Mateo ay nakatayo lang, maliban sa pag-ugoy ng kaniyang katawan. Nakatakip ang maliliit niyang kamay sa kaniyang mga tainga, kahit wala namang ibang ingay maliban sa ulan sa labas. "Nasaan ang tatay niya?" tanong ko. 2 taon nang nawawala si Richard, alam mo yan. Parang awa mo na. Nay, pagkakataon ko na itong magsimula muli. Pangako, babalik ako sa Biyernes. Bago pa ako makasagot, inabot na ni Sarah ang maliit na backpack na may design na dinosaur sa aking mga kamay. Masyadong magaan iyon para sa gamit ng 3 araw. "Paano kita makokontak sa Biyernes?" Pahabol kong tanong habang nagmamadali siya papunta sa naghihintay na taxi. "Tatawag ako," sigaw niya nang hindi lumilingon. At gano'n na lang, walang yakap o halik sa kaniyang anak, iniabot sa akin ng anak ko si Mateo para alagaan. Hindi ko alam noon, pero ang hanggang Biyernes na iyon ay aabutin ng 11 taon. Nagturo ako ng 32 taon bilang guro sa elementarya. May naging estudyante na akong may autism sa loob ng ilang dekada, pero laging may mga assistant na nakatoka sa mahihirap na bahagi. Pero doon, kaming 2 lang ng apo ko, napagtanto ko nakakaunti lang pala ang alam ko sa araw-araw na pamumuhay kasama ang batang may autism. "Pasok na tayo, Mateo," sabi ko. Hindi siya sumagot at hindi rin gumalaw. Lumakas ang ulan at nanatili kami sa may beranda sa isang nakakailang na katahimikan. Makalipas ang ilang minuto, pumasok na rin si Mateo, hindi pa rin tumitingin sa akin at mahigpit pa ring nakatakip ang mga kamay sa tainga. Ang unang gabing iyon ay isang bangungot. Sinubukan ko siyang pakainin ng hapunan. Spaghetti, kanin, tinapay. Tinanggihan niya lahat. Ang kinain lang niya ay ilang piraso ng skyflakes. Noong oras na ng paligo, nang subukan ko siyang tulungang magsipilyo, sumigaw siya. Hindi siya umiyak. Sumigaw siya na parang sinasaktan ko siya. Umatras ako at huminto siya sa panginginig. "Sige, wag muna ngayon." Dinala ko siya sa guest room at sinubukang kumutan. Hinagis niya ang kumot. Sinubukan ko ulit, sumigaw na naman siya. Iniwan ko ang kumot sa paanan ng kama at lumabas ng kwarto. Sa siwang ng pinto, nakita kong nakaupo lang siya buong gabi, umuugoy ng parde atras at gumagawa ng mahinang huni. Hindi ako natulog. Ang unang linggo ay naging 2, tapos naging 1 buwan. Ilang beses kong tinawagan si Sarah. Walang sagot sa mga text at laging cannot be reached ang tawag. Sa simula ng 2 buwan, naintindihan ko na ang nangyari. Hindi na siya babalik. Dinala ko si Mateo sa pediatrician na nagkumpirma ng diagnosis, moderate autism. "May kumakausap na ba sa inyo tungkol sa evaluation? Dapat ang nanay niya ang nag-asikaso nito," sabi ng doktor. "Ako na po ang nag-aasikaso ngayon." Sagot ko na nanginginig ang boses. Tumango ang doktor. Inilista ko si Mateo sa occupational therapy,
speech therapy at behavioral therapy. Nadiskubre ko na kailangan niya ng parehong routine araw-araw. Parehong almusal, parehong oras, at parehong asul na baso na itinatago ko para sa kanya. Natutunan kong huwag siyang hawakan maliban kung siya ang unang lalapit. Natutunan ko na ang pagbabago ng daan papunta sa therapy ay nagdudulot ng panic attack. Natutunan kong magmasid kaysa manghimasok. May napansin akong kakaiba isang umaga. Nasa sahig ng sala si Mateo, inaayos ang pila ng mga laruang kotse na binili ko. Umupo ako sa sofa at nanood. Hindi ito basta linya lang. Inayos niya ang mga ito base sa shading ng kulay na halos hindi mapansin ng mata ko. Isang pulang kotse, tapos yung medyo orange, tapos mas orange pa, papunta sa dilaw at berde sa isang perpektong color scale. Ang galing naman yan, Mateo, sabi ko. Hindi siya tumingin, pero tinuloy niya ang masusi niyang trabaho. Doon ko nagsimulang maintindihan na ang apo ko ay hindi kulang kumpara sa ibang bata. Iba lang ang paraan niya ng pagtingin sa mundo, at ang pagkakaibang iyon ay pwedeng maging extraordinary. Noong Noche Buena ng unang taong iyon, sa wakas ay nakausap ko si Sarah sa telepono. Kailan mo siya kukunin, anak? Kailangan kanya. Hindi ko na kaya, Nay, pagod at malayo ang boses niya. Sinubukan ko, sumpaman, sinubukan ko, pero hindi ko kaya. Sa iyo na siya. Naputol ang linya. Sinubukan kong tumawag ulit, pero blinok na niya ang number ko. Nakatayo lang ako sa kusina, nasusunog na ang cookies sa oven habang tumutulo ang luha ko. Lumitaw si Mateo sa pinto, pinapanood ako. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa mga mata ko ng panandalian. Pagkatapos ay pumunta siya sa ref, kinuha ang kaniyang asul na baso at inilapag ito sa sahig sa tabi ko. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Kaming dalawa na lang laban sa mundo at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Ang mga sumunod na taon ay puro adjustment. Pinanatili kong pare-pareho ang lahat para kay Mateo. Parehong oras, parehong routine, parehong daan papasok sa eskwela. Kapag may stability, maayos siya. Hindi laging masaya, pero stable. Noong X na taong gulang siya, nahilig siya sa mga numero. Kinukuha niya ang kalendaryo ko at tinititigan ang mga petsa ng ilang oras. Nagsimula siyang magsulat ng mga sequence ng numero sa maliliit na notebook, mga pattern na siya lang ang nakakaintindi. Tinanong ko ang therapist kung dapat ba akong mag-alala. Minamapa niya ang mundo, paliwanag ni Dr. Santos. Pakiramdam niya ligtas siya dyan. Hayaan niyo lang. Noong 7 taong gulang si Mateo, sinabi niya ang unang kumpletong pangungusap niya sa akin. Nasa kusina kami. Naghahanda ako ng almusal, laging itlog at toast na bawal magdikit sa plato. Nang tumingala siya mula sa notebook at nagtanong, "Bakit umalis si Mama?" Muntik ko nang mabitawan ang sandok. 3 taon ng katahimikan at paminsan-minsang mga salita. Tapos ngayon, isang buong tanong. Sabi niya, hindi niya kaya ang sitwasyon. Tapat kong sagot, habang kumikirot ang puso ko. Tumango siya ng isa, nagsulat sa notebook, at bumalik sa pagpo-focus. Wala siyang ipinakitang lungkot o galit, pagtanggap lang. Tinapos ko ang kape, inilapag ang plato sa harap niya, at nagpunta sa CR para umiyak kung saan hindi niya ako makikita. Nang mag 8 years old si Mateo, hinarap namin ang unang malaking pagsubok sa eskwelahan. Ipinatawag ako ni Principal Reyes para sa isang meeting. Ginang Elena, kailangan nating pag-usapan ang placement ni Mateo. Naniniwala si Teacher Cruz na mas maaalagaan siya sa aming special education room. Bakit? Nakakasabay naman siya sa aralin na, katwiran ko. Hindi tungkol sa pag-aaral, kundi sa ugali. Hindi siya sumasali sa group activities, walang eye contact. Kahapon, nagtakip siya ng tainga sa music class dahil masyadong malakas. May auditory sensitivity siya, Mr. Reyes. Parte iyon ng autism. Naiintindihan namin, pero may programa kami para sa mga batang tulad ni Mateo. Mas hindi nakaka-stress para sa lahat. Mas hindi nakaka-stress para sa teacher kamo. Tumigas ang boses ko, pero hindi ako aatras. Gusto ko ng meeting para sa IEP, Individualized Education Plan. Pag-usapan natin ang mga adjustments, hindi ang paghihiwalay sa kanya. Naganap ang meeting noong sumunod na linggo. Dumating ako na may dalang makapal na folder.
Bawat card, bawat report ng therapy, bawat evaluation na nagpapatunay na above average si Mateo sa math at reading. Ang problema ay hindi ang kakayahan niyang matuto, kundi ang paraan ng kaniyang pagkatuto. Naiintindihan naming gusto niyo si Mateo sa regular class, sabi ng coordinator. Pero kailangan naming isipin ang lahat ng estudyante. Ang kailangan ni Mateo ay tamang suporta, noise-canceling headphones kapag maingay, dagdag na oras at tahimik na lugar kapag na-overwhelm siya. Yan ang inclusion, hindi ang pagtanggal sa kaniya. Matapos ang 2 oras na diskusyon, nakuha ko ang gusto ko, isang IEP na may mga adjustment at hindi siya ililipat sa special room. Umuwi kaming pagod na pagod. Habang inaayos ko ang mga dokumento, lumapit si Mateo ng tahimik. "Anong ginagawa mo?" tanong niya. "Inaayos ang mga dokumento para hindi makalimutan ng school ang kaya mong gawin." Pinanood niya ang sistema ko. "Pwede ba akong tumulong?" Nagulat ako. "Sige." Nagtrabaho kami ng 1 oras. Inayos niya ang sistema ko, gumawa ng mga kategorya at subkategorya na hindi ko naisip. Lahat ay lohikal. Pinanood ko ang maliliit niyang kamay na gumagalaw ng may katumpakan. Naiintindihan niya ang mga pattern at organisasyon sa antas na hindi ko kayang abutin. Noong mag-10 taong gulang si Mateo, nagsuggest ang speech therapist ng tablet para makatulong sa komunikasyon. Nag-ipon ako ng ilang buwan at binili ko siya noon sa birthday niya. Nadiskubre niya ang lahat ng gamit nito sa loob ng 1 araw. Sa 1 linggo, nag-download siya ng scanning app at nagsimulang litratuhan ang bawat pahina ng kaniyang mga notebook para gumawa ng digital copies. "Bakit mo ginagawa yan?" tanong ko. "Para hindi mawala," simpleng sagot niya habang nakatutok sa screen. Sa panahong ito, siya nagsimulang pumansin ng mga pattern kahit saan. Nasa sasakyan kami at sasabihin niya, ang traffic light sa Rizal Avenue ay mas matagal ng 40 seconds kaysa sa iba. Sa grocery, tinuturo niya ang mali sa resibo. Ang presyo ng mansanas ay sobra ng 30 centavos kumpara sa presyo sa estante. Lagi siyang tama. Isang hapon, matapos ang meeting kay Principal Reyes kung saan ngumiti ito ng malapad habang pinupuri si Mateo, sinabi ng apo ko sa sasakyan, "Ayaw niya sa akin." "Ha? Hindi, iho. Ang bait nga niya eh." Mali ang galaw ng mukha niya. Ang ngiti ay hindi tugma sa mata niya. Nagpapanggap siya. Tumingin ako kay Mateo ng may gulat. "Paano mo nasabi?" "Kapag ngumingiti ang tao ng totoo, kumikipot ang kalamnan sa paligid ng mata. Yung sa kanya, hindi." Nagmaneho ako ng tahimik. Napagtanto kong ang 10 taong gulang kong apo ay mas magaling bumasa ng tao kaysa sa akin. Nang mag-11 siya, tumawag ang math teacher. Ginang Elena, ginulo ni Mateo ang klasiko. Tumayo siya at itinama ako sa harap ng lahat. Sumakit ang tiyan ko. Tama ba siya? Katahimikan sa kabilang linya. Hindi yan ang punto. Iyan mismo ang punto. Tama siya sa math problem? Oo, pero pinahiya niya ako. Kailangan niyang matutunan ang tamang lugar at oras. 11 years old siya, teacher. Nakakita siya ng mali, itinama niya. Ganoon gumagana ang utak niya. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, nagtanong si Mateo na dumurog sa puso ko. Bakit gusto nilang maging iba ako? Pinaba ko ang tinidor. Anong ibig mong sabihin? Yung mga teacher, ibang bata, gusto nilang umakto ako na parang hindi ako ako. Wala akong maisagot. Gusto ko siyang protektahan, pero ayaw kong magsinungaling. Kasi takot sila sa mga taong nakakakita ng higit pa sa nakikita nila, sagot ko. Pinag-isipan niya iyon, tumango, at kumain ulit. Ganoon kasimple. Pero ang tanong na iyon ay nagpuyat sa akin sa gabi. Paano palalakihin ang isang extraordinary na bata sa mundong pilit na gusto ng ordinary? Ang malaking pagbabago sa buhay ni Mateo ay nagsimula noong summer na mag-12 siya. Naabutan ko siya sa mesa, nakadukdok sa lumang laptop na ginagamit ko noon sa paggawa ng lesson plan bago ako mag-retire. Ang screen ay puno ng mga linyang parang hieroglyphics sa akin. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Nag-aaral ng Python, sagot niya nang hindi tumitingin. Ano? Isang programming language, nanunood ako ng tutorial online. Sumilip ako. Ang screen ay may mga instruction tungkol sa variables, functions at loops.
Wala akong naintindihan. Para ba siyan sa school? Hindi, gusto ko lang matuto. Hinayaan ko siya. Sa paglipas ng mga taon, natutunan kong hayaan si Mateo sa mga interes niya. Ginugol niya ang buong summer sa laptop na yon habang ang ibang bata ay naglalaro o nagsuswimming. Dinadalhan ko siya ng merienda na kinakain niya nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Ang asul na baso ay nasa tabi ng computer, may lamang tubig na nakakalimutan niyang inumin. Noong Agosto, ipinakita niya ang maliliit na program na ginawa niya. Inaayos nito ang files based sa date, paliwanag niya. Ito naman, naghahanap ng duplicates. Ito, tinitingnan kung nabago ang file. Ang galing niyan, Mateo. Tumango lang siya at nag-type ulit. Noong Setyembre, ginamit ko ang ipon ko para ibili siya ng bagong computer. Yung totoo, hindi yung lumang laptop na inaabot ng 5 minuto bago bumukas. Pauwi galing sa Gilmore, tinanong ng tindero kung para saan ang computer. Programming, sagot ng apo ko. Ilang taon ka na? 12. Ngumiti ang lalaki. Magandang edad yan para magsimula. Malayo ang mararating mo. Hindi sumagot si Mateo. Hinintay lang akong magbayad. Sa bahay, ininstall niya ang computer sa kwarto niya at pinangako ko siyang lalabas pa rin siya para kumain at matulog sa tamang oras. Pumayag siya pero alam kong ang isip niya ay nasa mundo na ng codes. Isang gabi ng Oktubre, tinawag niya ako. Gusto kong may ipakita sa iyo. Umupo ako sa gilid ng kama. Nagbukas siya ng program. Ano to? Manood ka. Nagbukas siya ng simpleng dokumento na may ilang pangungusap, tapos pinatakbo niya ang program. Isang mahabang sequence ng numero ang lumabas. Iyan ang digital signature ng dokumento, paliwanag niya. Parang fingerprint. Ah, okay, sagot ko kahit hindi ko masyadong gets. Binuksan niya ulit ang dokumento, pinalitan ng isang salita ni save at pinatakbo ang program. Ibang numero ang lumabas. Tingnan mo, nagbago ang signature. Ibig sabihin, ginalaw ang dokumento. Kaya mong malaman kung may nag-edit? Oo, at kung kailan at ilang beses. Tumingin siya sa akin. Sa ganitong paraan, mananatiling totoo ang mga bagay. Naisip ko lahat ng meeting sa school, lahat ng beses na iba ang sinabi ng mga opisyal sa nangyari at sana may ebidensya ako. Brilliant yan, Mateo! Humarap siya sa screen. Digital pattern recognition lang yan. Parang baliwala lang sa kanya. Nang sumunod na taon, 13 na si Mateo, lumawak ang proyekto. Gusto kong i-digitize lahat ng folders mo, sabi niya habang nag-aalmusal. Yung notes sa school meetings, lahat. Bakit? Gusto ko lahat nasa sistema. Anong sistema? Yung ginagawa ko para walang mawala o mabago. Ilang linggo kaming nag-scan. Ako ang taga-abot ng folder, si Mateo ang nag-i-scan. Notes sa IEP meeting noong 2017, therapy evaluations noong 2015, report cards, bawat papel na bumubuo sa kwento niya. Anong idinaragdag mo sa files? Tanong ko habang pinapanood siya. Timestamps, verification codes, hash values, paliwanag niya. Bawat dokumento nakakonekta sa nauna at kasunod parang kadena. Kapag may sumubok magbago ng isa, masisira ang buong kadena. Bakit naman babaguhin? Tumingin siya sa akin. Bakit sinubukan ni Principal Reyes na ilipat ako nung 8 years old ako? Sa bagay. So pinoprotektahan nito ang katotohanan? Oo. Pinanood ko ang batang hindi nagsasalita noong 4 na taong gulang na sumisigaw sa ingay ng vacuum na hindi makatingin sa mata. Ngayon, gumagawa siya ng bagay na halos hindi ko maintindihan pero napakalakas. Proud ako sa'yo, sabi ko. Tumango siya at nagpatuloy sa pag-scan. Nang mag-14 si Mateo, tinanong niya kung may naitago ba ako mula noong dumating siya sa akin. Gaya ng ano? Resibo, kalendaryo, bank statement, kahit ano nung 2012? Bakit mo gusto yan? Gusto ko lang makita. Dinala ko siya sa bodega at pinakita ang mga kahon. Mga lumang tax records, bill ng kuryente, bank statements na isang dekada na, mga kalendaryo kung saan ko sinusulat ang mga lakad. Tinago mo lahat to? Gulat niyang tanong. Guro ako ng 32 taon. Nagtatago kami ng lahat. Nagsimula siyang maghalungkat, nakita ang kalendaryo ko noong 2012 at hinaplos ang Oktubre,
ang buwan ng pagdating niya. Bakit kailangan mo? Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Hindi yung sabi-sabi lang. Sumikip ang dibdib ko. Pinoproseso niya ang pag-iwan sa kanya, ang mga taon na wala si Sarah. Pwede nating iskan lahat, alok ko. Dinala namin ang mga kahon sa loob at ginugol ang sumunod na buwan sa pag-scan ng resibo ng grocery bank statements na nagpapatunay na wala akong natanggap na pera kay Sarah, mga phone bill na nagpapakita na hindi siya tumatawag. Bakit pati resibo ng grocery? Tanong ko. May petsa. Pinapakita kung nasaan tayo, anong binili. Ebidensya yan. Ebidensya ng ano? Ng kung ano ang totoo. Nang taong iyon, nagsimulang magpuyat si Mateo. Matutulog ako ng 10:00 at naririnig ko ang keyboard sa kabilang kwarto. Kapag hating gabi, naghahanda ako ng sandwich at inilalagay sa tabi niya. Salamat, bulong niya. Minsan, 2:00 ng madaling araw, may ilaw pa rin. Mateo, tulog na. Malapit na. Pero hindi siya natatapos. Isang gabi, dinalhan ko siya ng tsaa. 3 na ang monitor niya, puno ng codes at data. Anong ginagawa mo? Humarap siya. Bagay na tutulong sa mga tao na malaman kung ano ang totoo at peke. Kung ano talaga ang nangyari versus sa sinasabi ng iba. Mahalaga ba yan sa iyo? Oo, dahil sa nanay mo? Nag-alangan siya. Kasi nagsisinungaling ang mga tao at minsan kailangan mo ng pruweba. Hinalikan ko ang ulo niya. Mahaba na ang buhok niya. Huwag magpuyat, bilin ko. Nakikita ko siyang tulog sa mesa minsan. Kinukumutan ko na lang. Proud ako sa kanya, sa dedikasyon at talino niya. Hindi ko lang alam kung para saan iyon. Akala ko pinoproseso lang niya ang nakaraan. Hindi ko alam na gumagawa na pala siya ng baluti para sa hinaharap. 15 na si Mateo nang matapos niya ang proyekto. Marso 2023 noon. Gusto kong may ipakita sa'yo, sabi niya isang linggo. Sinundan ko siya sa kwarto. 3 monitor, iba-ibang interface. Ito na, sabi niya, ang verification system. Anong ginagawa niyan? Nag-click siya. Nag-aanalisa ng dokumento, tinitingnan kung nabago, kailan ginawa, kung tugma ang signatures, nagde-detect ng peke. Pinanood ko ang pagtakbo ng program, mga numero at graph ang lumabas. So kung may namemeke, makikita niya? Oo, ang metadata, fingerprints, patterns, nakikita niya ang hindi nakikita ng tao. Ang galing! Kanino mo ibebenta? Security companies, fraud prevention, kahit sinong kailangan ng authenticity. Sabi niya ng kaswal. Marunong ka bang magbenta? Nag-research na ako. Siyempre naman. Nagsimulang mag-email si Mateo. Tinulungan ko siya sa grammar kahit mas malinaw pa siya magsulat kaysa sa mga business letter na nakita ko. Ang unang benta ay noong Mayo. Isang maliit na security firm ang bumili ng lisensya sa halagang 500,000 piso. Maliit kumpara sa dapat na halaga, sabi niya. Pero proof of concept to, may reference client na ako. Tama siya. Nang kumalat ang balita, dumagsa ang gusto ng demo. Nakikipag-meeting si Mateo via Zoom sa kwarto niya gamit ang kalmado niyang boses. Naririnig ko siya mula sa pasilyo. Ang algorithm ay nagkukumpara ng hash values at naiintindihan naman siya ng mga negosyante. Noong Agosto 2023, may 5 na siyang kliyente at sapat na pera para sa kolehiyo. Noong Oktubre, dumating ang malalaking offer. Gusto ng tech companies ng exclusive rights. Ang mga numero ay tumalon mula sa 1,000 papuntang 1,000,000. Kailangan ko ng tulong, sabi ni Mateo. Kumuha ako ng abogadong eksperto sa software licensing, si Atercio Bautista. Naglatag siya ng 3 kontrata. Lahat tumalalaki, sabi niya. May halaga ang ginawa mo. Pinili ni Mateo ang benta agad. Gusto kong ibenta lahat. Ayoko nang mag-asikaso ng updates. Benta lang tapos na. Nagulat si Ate Bautista. Sigurado ka? Mas malaki kita sa licensing. May non-compete clause, sabi ni Mateo. Pag binenta ko, bawal akong gumawa ng kaparehong software sa loob ng 5 taon. Standard yan, sabi ng abogado. Okay lang sa'yo? Oo, pagod na ako sa ganitong software. Hindi ko ma-process ang halaga. 32 years akong nagturo at wala pa sa kalingkingan niya ng kinita ko. Nalaman ng dyaryo ang balita. Teenager na may autism gumawa ng revolutionary software.
Ayoko sana ng atensyon, pero pumayag si Mateo. Dumating ang reporter na si Karen. Pwede mo bang ipaliwanag ang ginagawa ng software mo? Vini-verify ang dokumento gamit ang pattern recognition, paliwanag ni Mateo sa kamera. Anong nagtulak sa'yo? Inasahan nila ang madamdaming sagot, pero sabi ni Mateo, gusto kong malaman kung ano ang totoo. Nagsisinungaling ang tao, ang dokumento, hindi. Ngumiti si Karen. Ang segment ay lumabas noong Biyernes. Lokal na teenager, instant milyonaryo. Gumamit sila ng dramatikong musika. Kamusta pakiramdam mo? Tanong ko. Okay lang, pero napansin kong hindi siya nagse-celebrate. Naghihintay lang siya. Eksaktong 2 linggo matapos ang balita, tumunog ang doorbell. Martes ng hapon. Wala akong inaasahan. Pagbukas ko ng pinto, nanigas ako. Isang babaeng nakasuot ng beige na blazer, maayos ang buhok at isang lalaking naka-Amerikana. Ngumiti ang babae, hindi umabot sa mata ang ngiti. Hello, Nay? Bumaliktad ang sikmura ko. Si Sarah. Mukha siyang mas matanda, pero siya yan. Mateo, sabi niya habang nakasilip sa loob. Hindi ako makagalaw. Ako si Ati. Mendoza, sabi ng lalaki, abogado ni Mrs. Sarah, gusto naming makausap kayo tungkol kay Mateo. Sitwasyon niya? Bulong ko. Tumigas ang ngiti ni Sarah. Pwede ba kaming pumasok? Dapat sinabi kong hindi, pero natulala ako. Lumabas si Mateo sa likuran ko. Tiningnan niya si Sarah. Walang emosyon ang mukha niya. Parang tinitingnan lang niya ang presyo sa grocery. Analytic. Pasok kayo, sabi niya. Pumasok sila sa bahay ko at naramdaman ko ang hilo. Umupo kami sa mesa sa kusina. Si Sarah nakapatong ang kamay sa mesa. Ginang Elena, nandito kami para pag-usapan ng custody at financial guardianship, sabi ng abogado. Ang kliyente ko ay nananatiling may parental rights kay Mateo at gusto niyang bawiin ang custody. Custody? Garalgal ang boses ko. Oo, sabi ni Mendoza. Minor pa siya at hindi naman formal na tinanggalan ng karapatan ng kliyente ko. Nakikipag-ugnayan siya at nagpapadala ng suporta. Sinungaling, nanginginig kong sabi. 11 taon siyang walang paramdam. Nagsalita si Sarah gamit ang malambing na boses. Nay, alam kong magaling ang pagpapalaki mo kay Mateo, pero kailangan niya ang nanay niya ngayon, lalo na sa dami ng pera. May gumagabay sa kanya. Naglabas si Mendoza ng mga papeles. Ito ang patunay na may legal rights si Miss Sarah. Dokumentado ang suportang pinansyal at komunikasyon niya. Tiningnan ko ang papel. Mukhang totoo. Peke yan, sabi ko. Authenticated at rehistrado ang mga ito, sagot ni Mendoza. Maliban na lang kung mapapatunayan niyong hindi. Tumingin ako kay Mateo. Pinapanood niya si Sarah. May kislap sa mata niya na hindi ko mabasa. Mateo, anong gagawin natin? Tumingin siya sa akin, tapos kay Sarah. Dapat kumuha tayo ng abogado. Simpleng sabi niya. Kinuha ko si Atimir Mercado, isang family lawyer. Dumating siya matapos ang 3 araw. Dala ko lahat ng folder na tinago ko. Nanginginig ang kamay ko. Tahimik na nakaupo si Mateo. Tiningnan ni Atay Mercado ang mga dokumento ni Sarah. Mukhang lehitimo, maingat niyang sabi. Pero peke yan, giit ko. Naniniwala ako sa inyo, pero may ebidensya ba kayo na pineke ito? Nasa akin lahat ng records, sabi ko. Tiningnan ni Atay Mercado ang folders ko. Maganda ito. Pinapatunayan nito na ikaw ang primary caregiver. Pero Ginang Elena, kung walang patunay na peke ang papel niya, pwedeng manalo siya. Hindi niya legal na binitawan ang karapatan niya. Pero inabandona niya kami. Alam ko, pero sa batas, kung walang court order, nanay pa rin siya sa papel. Pwede lang niyang kunin si Mateo? Ang habol niya ay financial guardianship, ang 330 milyong piso. Pwede nating labanan, pero malakas ang kaso niya. May dokumento siya. Tumingin ako kay Mateo. Mateo, naiintindihan mo ba? Oo. Takot ka ba? Hindi. Paanong hindi siya takot? Ako, takot na takot. Nagsimula ang hearings, si Sarah ang nauna. Nasa conference room kami. Pwede mo bang ilarawan ang ugnayan mo kay Mateo sa nakalipas na 11 taon? Tanong ng abogado niya. Sinubukan kong makipag-ugnayan, sabi ni Sarah nang may halong lungkot. Bumisita ako buwan-buwan, nagpadala ako ng pera via bank transfer. Bakit hindi mo kinuha ang physical custody?
Naisip ko na mas stable siya kay nanay habang inaayos ko ang sarili ko. Pero hindi ako tumigil sa pagiging ina. Nagbigay siya ng petsa. December 2015, nagbigay daw ng 5,000 piso. April 2017, 10,000 piso. Isang detalyadong kasinungalingan. Gusto ko siyang sigawan pero pinigilan ako ni Ate Chiron Mercado. Bakit gusto mo ng custody ngayon? Dahil may malaking pera na si Mateo, kailangan niya ng gabay. Tumingin siya sa akin na parang nagsisisi, kasinungalingan. Matapos magsalita si Sara, kinausap ako ni Ate Mercado. Detalyado ang salaysay niya. Mahirap to. Sumunod si Mateo. Tinanong siya ni Ate Mendoza. Natatandaan mo bang bumibisita ang nanay mo? Wala akong matandaang bisita. Natatandaan mo bang tumatawag siya? Kailangan kong tingnan ang records ko. Ang pera? Wala akong natatandaang natanggap. Akala ni Mendoza, mahina ang memorya ni Mateo. Tinanong din siya ni Ate Mercado. Gusto mo bang hawakan ng nanay mo ang pera mo? Hindi. Maiikling sagot. Mukhang talo kami. Gabi bago ang final hearing, hindi ako makatulog. 3:00 ng madaling araw, nakita kong may ilaw sa kwarto ni Mateo. Mateo, tulog na. May hearing bukas. Malapit na. Malapit nang matapos ang records ko. Mateo, hindi ko alam ang gagawin. Baka matalo tayo. Hindi siya humarap. Sabihin mo lang ang totoo bukas. Yun lang ang kailangan. Hindi sapat ang totoo. May dokumento siya. Pekeng ebidensya. Sabihin mo lang ang totoo. Dumating ang umaga. Pagod kami pero kalmado si Mateo. Nasa korte kami. Judge Del Rosario ang nakaupo. Nakaupo si Sara sa kabila, mukhang concerned mother. Nagsimula ang hearing. Inilatag ni Atty. Mendoza ang mga ebidensya, papeles ng custody, bank transfer records, lahat peke. Tiningnan ito ng judge. Miss Sara, totoo ba ito? Opo, Judge. Bumisita ako. Nagpadala ng pera. Ang galing niyang umarte. Sumunod si Ate Mercado, pinresenta ang records ko. Pero nakita ko ang duda sa mukha ng judge. Ate Mercado, pinapakita nito na si Elena ang nag-alaga, pero walang formal transfer of custody. Nanay pa rin si Sara sa papel. Parang gumuho ang mundo ko. Ngumiti si Sara. Tumingin ako kay Mateo. Nagsisinungaling siya, bulong ko. Hayaan mo siyang magsalita, bulong niya pabalik. Iho, gusto mo bang magsalita? Tanong ng judge kay Mateo. Tumayo si Mateo. Opo, Judge, may ebidensya ako. Tumigil ang puso ko. Anong ebidensya? Lumapit si Mateo, dala ang backpack. Naglabas ng laptop. Pwede ko bang i-connecta ito? Para saan yan? Verification ng authenticity ng dokumento at chronological evidence. Tumayo agad si Atty. Mendoza. Objection, hindi namin alam to. Nagpresenta ang kliyente nyo ng pekeng dokumento 6 na linggo ang nakakaraan, sabi ni Mateo. Ipapakita ko ang analysis ngayon. Kinonekta ni Mateo ang laptop. Lumabas sa screen ang dokumento ni Sara. Ang mga dokumentong ito ay nagsasabing galing sa 2012 hanggang 2022. Pero ang digital metadata ay nagpapakita na ginawa lang ito 6 na linggo ang nakakaraan matapos lumabas ang balita tungkol sa pagbenta ko ng software. Pinakita niya ang creation dates. Objection, pwedeng manipulahin ang metadata, sigaw ni Mendoza. Hindi sa kasong ito, kalmadong sagot ni Mateo. Peke rin ang pirma. Pinakita niya ang signature analysis. Hindi tugma ang pressure at strokes. Peke ito. Namangha ang judge. Paano mo nalaman? Ako ang gumawa ng system na to. Ito ang binenta ko nung 1 buwan. Napakurap ang judge. 15 years old ka lang? Opo. Nagbukas ng timeline si Mateo. Ito ang records ko mula nung 9 years old ako. Sabi ni Sara, bumisita siya nung December 2016. Ito ang kalendaryo ni Lola. Ito ang litrato namin noong linggong iyon na may timestamp. Ito ang therapy notes ko. Wala si Sara. Sabi niya nagpadala siya ng pera. Ito ang 7 taon ng bank statement ni Lola. Walang transfer mula kay Sara. Pinabulaanan ni Mateo ang bawat kasinungalingan gamit ang matibay na ebidensya. Imposible yan, sigaw ni Mendoza. Hindi mo magagawa yan sa 6 na linggo. 7 taon ko na itong ginagawa, sagot ni Mateo.
Bawat resibo, bawat therapy, lahat nakarecord at verified. Kaya nung sinabi niyang nandoon siya, mapapatunayan kong wala siya. Nanahimik ang korte. Namutla si Sarah. Mrs. Sarah, sabi ng judge, pwede mo bang ipaliwanag ito? Baka mali ang dates, nagpadala ako. Nauutal na si Sarah. Mrs. Sarah, pineke mo ba ang dokumento? Sabi kasi ng abogado ko. Lagot. Humarap ang judge kay Mateo. Legit ba ang system na to? Binili po ito ng Securify Philippines sa halagang 330 milyong piso. Verify nila ito. Sapat na ang nakita ko, sabi ng judge. Sarah Perez, ang inyong dokumento ay fraudulent. Ang full custody at guardianship ay ibinibigay kay Elena. Ipinapasa ko rin ang kaso sa piskalya para sa perjury at fraud. Kinatok ang maso. Tapos na. Sa labas ng korte, naintindihan ko na. Alam mo noon pa, sabi ko kay Mateo, pinrotektahan mo tayo. Tumango lang siya. 6 na buwan ang lumipas. Hindi na pwedeng magtrabaho si Mateo sa data security dahil sa kontrata. Kaya nagtayo siya ng software testing company. Nag-hire ako ng mga katulad ko, sabi niya, mga neurodivergent. Ang una niyang empleyado ay si Miguel, dati kong estudyante. Ngayon, siya ang lead tester. Binisita ko ang opisina nila. Tahimik, lahat naka-headphone. Si Sarah ay nahatulan ng probation at community service sa isang center para sa mga batang may autism. Nakita ko siya minsan, nagbabasa sa mga bata. Hindi ko siya kinausap. Isang gabi ng Martes, kumakain kami ni Mateo. Lola, sabi niya, alam ko ang mga sinakripisyo mo. Napahinto ako. Lumiit ang mundo mo para sa akin. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Pero pinili mo ito araw-araw. It mattered. Hinawakan ko ang kamay niya. Sulit ang bawat araw. Nag-message si Sarah noong 1 linggo. Hindi para humingi ng tawad, kundi para sabihing nag-aaral siya ng special education. Hindi ako sumagot. 16 na si Mateo. Ang kumpanya niya ay may 12 empleyado na. Gumagawa siya ng software para sa edukasyon ng mga batang may autism. Minsan, naiisip ko kung ano sana ang nangyari kung hindi umalis si Sarah. Pero alam ko, ang mga taong kasama si Mateo ay ang pinakamalaking regalo, ang pagkakataong makita ang mundo sa ibang mata. Sa huling bisita ko sa opisina ni Mateo, may nakita akong picture ko sa mesa niya. Sa tabi nito, ang lumang asul na baso, lagayan na ngayon ng ballpen. Diyan nagtatapos ang kwento. Natutunan ko na ang pagkakaiba ay hindi kakulangan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagbabago sa tao, kundi pagtanggap sa kung sino sila. Bago tayo magtapos, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel at i-comment kung taga saan ka. Gusto naming malaman kung saan nakakarating ang ating mga kwento. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-click ang subscribe at sabihin sa comments kung anong parte ang nagpamangha sa'yo. Huwag kalimutang mag-member para sa exclusive videos sa Kwentong Lola Vault. Hihintayin ko kayo doon.